Guys, may bago na naman ngayong pahayag si Attorney Panero tungkol dito sa impeachment ni BP Inday. So dito, naniniwala pa din talaga siya na etong sinampang impeachment o isasampa nilang impeachment laban dito kay BP Inday ay talagang maabswerto ng bise. So pakinggan natin kung bakit niya nasabi at bakit maabswerto ito si BP Inday. Kasi alam naman natin, 'di ba? Napakadaming gustong mapatagsik yan si BP Inday, lalo na sa pagiging busy niya, at ayaw din nila na manalo ito sa pagka-presidente sa taong 2028 election. Kasi nga, malaking tinik yan sa kanila si BP Inday. So pakinggan natin itong sinasabi ni Attorney Panero, no? Na itong impeachment ni BP Inday ay talagang maabswerto ito at may papanalo to ng mga abogado, no? Ni BP Inday, at hindi siya mai-impeach na taliwas sa gusto ng ilan, lalo na to si Trillanes, no? Gustong-gusto din niya ma-impeach etong si BP Inday at ayaw niyang manalo ito sa susunod na eleksyon 2028. Madami kasing may boboto dyan sa Duterte na yan. Lalo na yung mga solid na taga Davao, may mga solid din na taga Visayas, at may solid din na taga Luzon, no? So panoodin natin yung video. Ano namang isusumpi na nila? Unang-una, hindi ba nag-ruling na nga sila sufficient in form and substance? Eh kung sufficient in form and substance, so ano bang kailangan nila mga ebidensya? Nag-rule na nga sila na okay na yung mga ebidensya ibinigay sa kanila. Yung defense naman, obviously, tingin nila, wala naman kayong ebidensya, di bahala kayo. Kung hindi dali nyo na sa plenary yan. Anyway, gaya na sinabi ko sa inyo, moro-moro lang naman po lahat yan. Walang mangyayari dyan. Tuloy yan. Tuloy ang impeachment pagdating sa Kongreso, bobotohan yan. Yung 215 na boto nung nakaraang taon na impeachment, yung 215 na boto nung nakaraang taon na impeachment, bababaw ang bilang noon. Dramatically, that will decrease. Pero makakapasa pa rin. Yun. So naniniwala pa dito si yung mga bumoto, 'di ba? Ang dami, no? 215 na bumoto kay BP Inday nung last year ba 'yon? Sa impeachment ni BP Inday. Posible nga yung bumaba kasi yung iba dyan baka bumaliktad, hindi na ituloy, or baka kumampi na kay BP Inday. Kasi alam niya at in-announce na kasi ni BP Inday yung presidential pagtakbo niya, no? Yung iba doon ay babaliktad at hindi na boboto o hindi na itutuloy, no? So posible yan, guys. Kasi alam nila malakas si BP Inday pagdating sa mga tao. Hindi maitatanggi yan. Kahit tumakbo pa yan si BBM, malabo na manalo yan. Ngayon na lang niya gagasapin yung pagpupo niya sa government natin. Kasi nabudol na nga niya yung mga tao at hindi napapayag na mabudol pa uli yung mga tao talaga sa susunod. Lalo na pagdating sa eleksyon, di ba? Smith sa Senado. Pero hanggang doon na lang sila. Wala. Pagdating sa judgment, naku, maniwala kayo. Wala mo yan. Absurdo. Wala naman walang kabatay-batayan. Alam nyo, gaya ng mga pinaliwanag ko na sa inyo, di ba? Isa-isa natin yung grounds. Kaya yung depensa, ayaw ko na sagutin kasi wala naman talagang dapat sagutin. There's nothing to reply to or to respond to. Kung gagamitin mo lang yung common sense mo, ay hindi ka abogado, talagang wala . Walang-wala. As in. Yun. So, itong sinasabi ni Attorney Panero, no? Posible talaga na maabswerto talaga si BP Inday kasi unang-una abogado yan si Attorney Panero. Alam niya
kung ang isang impeachment case ay makakalusot at may papanalo, kasi abogado yan eh. Magaling na abogado din yan si Attorney Panero. Hindi yan basta-basta. Madaming alam yan. Kaya nasasabi niya yan kasi alam niya, maabsuelto talaga itong impeachment na to kay BP Inday. Hindi yan lulusot. Kahit nga yung Korte Suprema di ba? In-announce na nga din 'di ba? Hindi nila matanggap 'yun. Lalo na yung mga gustong maalis agad si BP Inday at ma-impeach kagad. Hindi nila nagustuhan yung desisyon ng Korte Suprema doon. Kaya nga umaapila yung mga yan Ayaw na lang kasi nilang tanggapin na etong si BP Inday talagang wala namang ginagawang masama. Sa opinion ko at sa opinion ng iba, may ginawang masama si BP Inday. Parang kagaya kaya sa kanyang ama, si Duterte. Inisip ng iba na may ginawang masama si Duterte kaya pinadala sa ICC at hinahatulan na doon, no? Pero hindi nila nakita yung kabutihang ginawa ni Duterte nung panahon siya ay nasa katungkulan o sa kanyang pagkapangulo noon. Na yung syudad natin, yung bansa natin ay madaming nabago. Kagaya ng yung mga pusakal, yung mga hogdapper, nawala yan nung kasagsagan na si Duterte. Dahil natakot sila. Ngayon, wala na si Duterte. Tingnan nyo guys. Meron parang kumarat na video noon. Kailan ko ba napanood yun? Last day yata. Yung isang Lalamove rider, sinaksak siya sa dibdib, humihingi ng tulong. Gabi yun Hindi lumabas yung mga tao dun. Ganon katindi at kasama ang panahon natin ngayon dahil wala na si Duterte. Kawawa yung Lalamove rider na yon, sinaksak siya sa dibdib. Humihingi pa nga siya ng tulong. Sabi, tulong boss. Walang sumagot. Pero tingnan nyo guys, kung yung Lalamove rider na yon sumigaw ng ayuda, maglalabasan lahat ngayon ng tao nandun sa paligid na yon. Maglalabasan yun. Dun pa lang makikita nyo yung pinagkaiba, di ba? Lalo na pagdating sa sa mga hindi ka nais-nais na gawain. Andiyan na naman sila nagripana. Nakakatakot ngayon yung panahon ngayon. Kaya yan yung hinihiling ng ilan na sana nga mabalik pa si Duterte, mabalik pa yung ganong dating sitwasyon na tahimik, di ba? So kayo guys, ano masasabi nyo? Comment down below kayo at salamat kung nakaabot kayo dito, no? Lubos kong ipagpasalamat guys na kung magsasubscribe kayo sa ating channel at click niyo notification bell nang lagi kayong updated sa mga iba pa nating mga susunod na reaction video. So yun lang guys, salamat sa panonood.